Okay, hello guys, what's up? So, narito naman tayo sa panibagong tutorial ng Java Basics. And for this day, we will be learning about switch tutorial. Paano tayo gagamit ng switch sa conditions, or gagamit tayo ng switch to be used as a part of a conditional statement. So, before po tayo mag-proceed sa mismong code, make sure na tayo po ay nakasubscribe sa ating channel and hit the notification bell para po sa mas marami pang updates and tutorials in the future. So, simulan na po natin. So, switch po. Ang switch ay isang uri po ng code sa Java na pwede mong gamitin as a na pwede mo siyang gamitin as a replacement, or you can say na pwede mo siyang i-integrate sa if function, dahil ang switch function ay gumagamit po dito na conditional, gumagamit po dito ng dahil ang switch so ang switch statement ay pwede mong gamitin ng tinatawag po na expression, na kung saan po yung mga expressions na yun ay meron pong mga cases. So such an example ay ito pong source code na ito. So, mapapansin po natin dito sa source code na pinaste ko, we have here the expression, which is ilalagay mo dito kung ano yung hinahanap mo na condition. Then, once that condition is met, may mga specific cases na mag-trigger o maaaring maging result ng expression na yun. Then, hindi na babasahin ni Java yung other cases once that case is found or nahanap na mismo doon sa mga cases na ito. So, paano ba gumagana ang switch? So, ang switch ay isang uri ng expression na evaluated once. Isa tong uri ng value na kung saan ang expression ay may compare mo sa mga values dun sa loob ng case. Kapag merong match, mangyayari is ito na kagad yung i-execute na kagad yung codes na nandun sa case na yon. Then, yung break at default ang magkakaroon ng tawag dito, ang break ay magkakaroon ngayon ng tendency na to stop and default to proceed to the next po. So, paano po ba natin gawin ang isang switch function? So, para po makapag-code tayo ng isang switch function or magamit natin ng switch, kailangan natin ng declaration. Let's say int days is equals to 5. Then, let's say magsi-switch tayo, which is the days. Then, magpupush tayo ngayon ng cases. Halimbawa, case 1 natin is equals to system.out.println. Then, let's say, kapag 1 na laman, let's say sabihin natin na Monday. Then, magkakaroon ngayon tayo dito ng sa pinakahuling part ng break. Meaning, pagkatapos na makita yung case na hinahanap noong ating expression, therefore, mag-stop na yung program. I-stop, hindi na niya babasahin yung program. So, ang gagawin natin ngayon para mas madali is to copy-paste. So, we have here 2, 3, 4, 5. Say Monday, Tuesday, where we have here Wednesday, we have here Thursday, and we have here Friday. Now, we will be running the program. So, mapapansin nyo, lalabas yung salitang Friday. It's because ang case ko dito ay 5, as you can see in this expression. Sa declaration na ginawa ko, ang nangyari kasi dito, since days ang naging pamantayan ng switch mo, kailangan kung ano yung nasa loob nito, yun yung hahanapin niya dito sa case na to. Now, if I'm going to change this data to 1, and let's rerun the program, and lalabas po yung Monday. So, ganyan po natin pwedeng gamitin ang switch. Napakadali lang naman po niyang gamitin. No?
So, let's assess break. So, ang break ay ginagamit natin in which it breaks out of switch block. So, ito yung mag-i-stop ng execution ng isang once na ma-meet o mahanap ng expression yung case na yon. So, ang default naman, wag mapapansin nyo po dito, let's say, maglalagay na po ako dito ng default. So, ang default naman po ay ginagamit kapag, halimbawa, wala na dito sa mga part na to yung hinahanap ng expression. Halimbawa, hindi nilagay ka ng 6, hanggang case 5 lang naman. I-play niya yung default o iraran niya yung default. Let's say, dito sa lagay natin dito, system.out.print and let's say lagyan natin dito is no cases found. Let's try this po. And gawin natin siyang 6. Pag nag-run tayo ng file, so lalabas yung salita no cases found. Kasi hindi na po na-meet no expression, no? Yung declaration mo, as you can see in this video. Mapapansin mo siya. Okay, so I hope na naintindihan niyo po yung paggamit ko ng switch. Marami siyang pwedeng paggamitan, like pwede mo siyang gamitan sa scanner, pwede mo siyang gamitin sa methods, pero that's it for the use of switch, and I hope na marami kayong natutunan in this tutorial. Thank you very much guys, and see you soon.